siya ni Bessie. Mami na nga tawag niya kay Bessie. Natatakot ka na baka si Bessie piliin niya at hindi ikaw. Parang kinuha nila yung panahon na kasama nila si Lana na dapat ako yun. Mami, kamusta na po yung mga manika ko? Alam niyo po, binibilhan din ako ng mga tagong manika ni Mami Janet. Andito po ba siya? Walang Mami Janet mo dito eh. Ano, sinasaktan ka ba niya? Ano bang ginawa niya sa'yo? Hindi po. Mabait din po siya. Sino po ba talaga ang nanay ko? Gusto ko na po malaman ang totoo. Natatakot ako dyan sa halimo na yan. Baka kung anong gawin. Aba, biglang pumitik na lang yan isang araw eh. Masiraan ang ulo, delikado. Kapag hindi ako sumunod sa kanya, malilintay ka ng anak ko. Hindi ko kaya yun. Bakit hindi mo sumunog sa pulis? Para mahuli na. Pag nahuli, balik siya sa bilibid, wala na siyang magagawa. Leandro, sa palagay ko panahon niya para malaman nila ang buong katotohanan. Kanina po ako mapupunta. Akala mo hindi kita narinig na isusumbong mo ko sa mga pulis? Aray! Aray! Clara, anak. Tigas na babae ka. Anong ginagawa mo dito, ha? Leandro, bitawan mo ako. Gusto ko na mayakap si Lara. Ophelia, tumawag ka ng security ngayon din pahuli mo itong babaeng ito. Mawa kayo, huwag niyo akong ilayo sa anak ko. Tama na po. Pakawalan niyo na po si Mami Janet. Dali sa presinto. Siguro din isa makakalap sa anak ko. Anak, Janet, ano ba bitawan mo ang anak ko? Mami Janet! Ba't ngayon ka lang bumalik? Nawala si Janet. Kahit saan lungga, hahanapin ko siya. Naman ka sa akin, Janet. Hoy, ilabas mo ako dito! Wala akong ginawa, wala akong kaso, hindi niyo pwede gawin sa akin to! Anak kong patamin! Hoy, bumalik ka dito! Wala akong ginawa! Kailangan ko iligtas ang anak ko! Ilabas mo ako dito! Hoy! Anak, tama na. Huwag ka nang umiyak. Tama na yan. Kawawa naman si Mami Janet. Pumunta po siya dito para makita ako. Bakit po siya inuli? Bakit po pinayagan ni Daddy na hulihin siya? Anak, may ginawa kasing masama si Janet. Kaya hayaan mo na siya, ha? Huwag ka na mag-alala sa kanya. Bakit po Nanay Ophelia? Ano pong ginawa niya? Gusto kanyang kunin sa amin, anak. Kaya kailangan siyang kunin ng mga pulis. Di ba po? Mami ko siya? Bakit ba't nakunin niya ako? Kasi anak, pag kinuha ka niya, hindi ka na niya ibabalik sa amin. Para naman kami ng Daddy Leandro mo, ng Nanay Ophelia mo. Gusto mo ba maging malayo ka sa amin ng matagal na panahon? Ayoko po malayo sa inyo. Pero ayoko rin po malayo kay Mami Janet. Mahal ko rin po siya. Katulad niyo. Love ko po kayong lahat. At gusto ko rin po kayo kasama. Lahat po kayo. Ang saya ko po nung makita ko ulit si Mami Janet. Kasi po, nakita ko ulit lahat ng nanay ko. Gusto ko po makita si Mami Janet. Puntahan po natin siya. Gusto ko po siya makita ulit. Hindi pwede, Lara. Hindi ka pwedeng lumapit kay Janet. Bakit po? Mabait naman po siya. Inalagaan niya po ako. Hindi po siya masama. Kaya dapat hindi siya kinulong. Kaya Nanay Ophelia, Mami Jessie, please po. Gusto ko na po makita ang Mami Janet ko. Ate, excuse po. Ate, meron po kasi akong hinahanap na pasyente. Sinugod daw po siya dito. Yun po pang nabarilang hinahanap nyo? Opo. Rebecca Perez po yung pangalan niya. Anak niya po ako. Nasa operating room na po yung nanay nyo, ma'am. Ate, kamusta po siya? Ligtas na po ba siya? Yan po ang hindi ko masasagot, ma'am eh. Hintayin nyo na lang po yung doktor lumabas. Siya po magbibigay ng impormasyon sa inyo. Janela Perez. Ako nga po. Pumunta kami sa may bahay ninyo, pero wala kami nakitang tao. Sabi ng kapitbahay, nandito kayo. Bakit po?
po, ano pong kailangan niyo? Pinapaalam lang namin sa inyo na hinuli namin ang kapatid mo. Nandun siya ngayon sa presinto. Nakadetain. Kayo ni Mrs. Rebecca Perez ang binigay niyang kukontakin. Si Ate Janet ho? Bakit ho? Ano pong ginawa niya? May reklamo sa kanya si Mr. Leandro Alcuar. Attempted kidnapping. Mabuti pa siguro kung pupunta ka na lang ng presinto at doon na lang natin pag-usapan ang sitwasyon niya. Sige po. Salamat. Teka na lang namin doon. Ate, bakit naman nagkasabay pa? Naisampa ko na ang kaso laban kay Janet. Pero sir, sapat na ba yun para makulong siya? Ikaw mismo ang nagsabi na nakita mong accomplice siya ng isang bigoy. Wanted ng pulis ang isang to sa dami ng kanyang kaso. At ang isa doon ay pagpatay sa kanyang girlfriend. At may matibay tayong ebidensya na humingi sila ng 5 milyon para kay Cindy. Obvious, na-kidnap for ransom ang nangyari. Pero walang parental kidnapping dito. Baka makalaya siya. Leandro, kahit biologically ay anak na si Lara, remember, hindi recognized ng batas na si Janet ang nanay. At ang masama nun, may kasama pa siya ng kinidnap ang bata. Patong-patong ang kasalanan ni Janet, kaya tiyak na mananalo tayo sa korte. Basta, babalitaan na lang kita na kung anong nangyayari. Alis muna ako. Thank you, attorney. Hintayin ko na lang yung tawag niya. Sige, huwag ka mag-alala. Pare, wala na talagang atrasan to. Sigurado bang papakulong mo talaga si Janet? Ayoko naman umabot sa ganito eh. Pero yun lang talaga makakapigil sa kanya eh. Ipakulong siya. Pero pare, itong nanay mo, masasaktan si Lara sa desisyon mo ngayon. Andito naman si Ophelia. Ako si Bessie. Para makalimutan niya yung mga problema. Alam mo bro, hindi ko may justify kung bakit ko pinakulong si Janet, ang nanay ni Lara. Ang alam ko lang, kaya kong panindigan ang desisyon ko para maprotektahan si Lara. Kumusta si Lara? Tumigil na ba sa pag-iyak niya? Yun nga na eh, nakatulog na siya nang hinahanap niya si Janet. Ewan ko ba na eh, hindi ko alam kung dapat ko sabihin kay Lara. Gusto ko sana sabihin sa kanya na kalimutan niya na si Janet, na masamang tao yun. Pero hindi ko naman magawa dahil mahal na rin siya ni Lara. Masakit dito na eh. Hindi na lang pala si Bessie ang kailangan ko pang pakisamahan. Pati si Janet dahil may puwang na rin siya sa puso ni Lara. Teka, baka nakakalimutan mo. Si Janet ang tunay niyang ina. Alam ko yun, Nay. Hindi na nga sa puso ko yun eh. Kay Bessie, kaya kong ibahagi si Lara. Kasi alam ko mabait siya, mahal niya yung anak ko. Pero si Janet, naisagad hanggang buto yung kasamaan nun. Hindi ka na naman dapat pa nagdaramdam. Akala ko ba, pakakawalan mo na si Lara? Nung tulog si Lara, Nay, okay naman eh. Kaya ko naman siyang pakawalan. Pero nung nagising na siya, tinatawag na niya akong nanay. At dahil dyan, nakikaaga ko ulit sa kanila. Ophelia, hindi ka ba napapagod? Ayaw ba talagang pakawalan ng problema? Paano? Gusto ko naman eh. Gusto ko naman na pamigay na si Lara. Hayaan na lang sa kanila yung bata. Pero tuwing nakikita ko si Lara, tuwing niyayakap niya ako, nag-iiba yung desisyon ko eh. Basta tungkol kay Lara, lagi na lang nagbabago ang lahat. Siya talaga ang buhay ko na eh. Yun na nga ang problema eh. Ginawa mong buhay mo si Lara. Kaya tignan mo, puro kapaghihirap, puro sakit, puro iyak. Ophelia, pwede ka na magkaroon ng sarili mong pamilya, ng anak. Pero hindi. Mas pinili mo makiagaw sa anak ng iba. Nay, anak ko si Lara. Oo, anak mo.
anak mo sa kasinungalingan, kaya tignan mo ang buhay mo. Hindi mo mahawakan kasi inasa mo kay Lara. Kaya hindi ka namiligaya. Anak, papaalala ko lang sa'yo, ha? Hiniram mo lang si Lara. At kahit kailan ang hiram, hindi mo pwedeng angkinin. Kahit kailan, hindi ka magiging masaya. Janela, gumawa ka ng paraan. Humanap ka ng abogado. Hindi ako pwede makulong dito. Ginawa ko na, ate. Maghintay ka na lang muna. Ayoko na maghintay. Buong buhay ko naghihintay na lang ako. Naghihintay ng lalaking papatol sa akin. Naghihintay na mahalin ako ng anak ko. Buong buhay ko, Janela, naghihintay ako. Ayoko na makulong dito. Sukan-sukan na ako dito. Pero ate, ano namang gagawin ko, ate? Magtiis ka na muna. Kaya ka nakakulong kasi may ginawa kang mali. Alam mo kung bakit, Janela. Alam mo kung bakit binenta ko ang kaluluwa ko sa demonyo. Pero ate, sa tingin mo, lahat ng bato sapat para kay Lara? O alam mo, ang tawagin lang akong mami ng anak ko. Kaya ko baliktarin ang buong mundo. Ganyan din si inay sa atin. Ayaw mo lang tanggapin. Teka, nasan nga pala si inay? Bakit di mo kasama? Ate, nabaril si inay. Nung umalis ako sa ospital, malala yung lagay niya eh. Nag-report na ako sa mga pulis. Pero ate, hindi ko alam kung sino may pwedeng gumawa nito sa kanya. Bakit mo pinapuntang kermas mo dito? Hindi ko naman yan. Hindi naman yung titiyo. Yun na nga yun eh. Alam ng mga polis na magkikita-kita kayo. Sigurado ako tinitiktik ka na yung kilos niyan. Kaartehan yung magnanay talaga. Si Digoy. Si Digoy lang may kagagawa nito. Miss Alcor, Miss Almazan, napirmahan ko na ang release papers ng anak ninyo. Ito ang mga gamot para sa paggaling niya. Salamat po, Doc. You're welcome. Leandro? Si Lara, sa farmhouse uuwi. Kailangan niya makarecover. That's the best place for her. Sige. Okay lang sa akin yun. Pero kapag magaling na siya, kukunin ko siya. Dapat naman kasi talaga sa akin na tumira si Lara. Teka, Ophelia. Akong ama niya. Kailangan sa akin siya mapunta. Leandro, ito na naman tayo. Nag-aagawan na naman tayo kay Lara. Hindi na ba talaga matatapos tong gulo na to? Eh kasi ikaw eh. Lumalabang ka pa rin kung kanina mapupunta si Lara. Ngayon nakakulong si Janet. Sa akin dapat mapunta si Lara dahil akong ama niya. Pero Leandro... May pera ako. Kaya ko siyang palaki na maayos. Kaya huwag mo na ipagpumilit ang gusto mo na sa'yo mapunta ang bata. Paano hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko? Oo, hindi ako ang ina ni Lara, hindi kami magkadugo. Pero Leandro, ako ang nagpalaki sa bata. O sige, ganito na lang. Katulad na lang ng dati. Dalhin natin sa korte para malaman natin kanino mapupunta si Lara. Pero sa ngayon, sa farm siya uuwi. Sige, sa farm siya uuwi. Pero sasama ako. Ophelia. Hanggat hindi nagdidesisyon ng korte, Leandro, sasama ako kung nasan si Lara. Kahit ang ibig sabihin nun na ipagpipilitan ko ang sarili ko sa kung saang bahay siya nakatira. Okay, fine. Do as you please. Para at least alam ko rin ang ginagawa mo. Pero ito, Ophelia, walang pwedeng magtakas kay Lara. Bessie. Bakit ka pumayag na tumira si Ophelia sa farmhouse? Alam mo naman na makakagulo lang siya doon. Nilihin ko na si Lara kay Janet.
Ayoko naman gawin kay Ophelia yun. Kaya ba kailangan ako na lang mag-adjust sa lahat ng gusto mo? Porket ba hindi ka nakatira sa farmhouse? Magdadala ka na lang ng problema doon? Bessie. Oo. Alam ko kung anong iniisip mo. Iniisip mo na makasarili na ako, mababaw pa ako. Kaya hindi ka nagsisisi na iniwan mo ko sa farmhouse. Masisisi mo ba ako, Leandro? Hindi ko kayang mag-isa doon. Lalo na kung nandun si Ophelia. Siguro nga masyado lang akong umaasa sa'yo, pero ganun talaga eh. Nasanay kasi ako na nandyan kasi palagi para sa akin, na hindi mo ko iniiwan. Alam mo, di ba, kung ba't kailangan umalis sa farmhouse natin? Alam ko naman yun, kaya nga hindi kita pinigilan, di ba? Pero Leandro, baka naman pwede ka nang bumalik sa farmhouse ngayon. Umuwi ka na. Ayusin na natin to. Buuin na ulit natin ang pamilya natin. Salamat, Leandro. Maraming salamat. Hindi ko maintindihan. Babalik ka sa mga alkohol? Ophelia, ang tanga mo talaga. Oo, Nay, sige na. Ako na ang tanga. Pero hindi ko talaga hayaang makuha lang nailabas sa si Lara. Eh, mas lalo yung pinahihirapan ng sarili mo. Eh, yun na nga, Nay. Hindi ko nga kasi kaya eh. Oo, pumayag ako na makihati sila kay Lara. Pero hindi naman ibig sabihin nun magpapalamang ako. Ewan ko sa'yo. Ang sakit sa ulo ng mga desisyon mo. Nay, kung dati nga pumayag ako na tumira sa farmhouse kahit hindi ako naaalala ni Lara eh. Ngayon pa? Nay, kapag ka pumayag ako sa gustong mangyari ni Leandro, makakalimutan na talaga ako ni Lara. At yan ang pinaka-ayokong mangyari. Sa aming lahat, ako na nga ang pinakawalang laban eh. Ako yung pinakawalang karapatan kay Lara. Kahit dali nila sa korte ang laban, matatalo ko. Pero kung si Lara mismo ang pipili sa akin, alam ko mananalo ko. Nay, akong una nag-alaga kay Lara. Ako ang kinilala niyang ina. Ako ang una niyang minahal. Kaya hindi ko hahayaan na sa bahay na yon meron naman siyang ibang mamahalin at may iba na mauuna sa puso ng anak ko. Salamat, Bessie, ah. Nasaan na nga pala si Lara? Kamusta siya? Ayun, magduang mata, pero nakatulog na. Ayaw tumigil sa kakaiyak eh. Leandro? Meron lang sana akong isang bagay na hihilingin sa'yo. Ano yun? Pwede ba tayong bumisita sa presinto bukas? Ayoko. Hindi ba pwede? Ang gusto mo? Leandro naman, naawa na ako dun sa bata. Ayoko ilapit si Lara kay Janet. Mapanganib yung babaeng yun. Bakit? Ano bang masama? Ibibisita lang naman tayo. Ano naman ang mangyari kay Lara? Iiyak, malulungkot pagkatapos. Leandro, alam ko namang tama ang ginawa natin. Pero kahit ilang beses pa nating agawin si Lara, kahit ilang beses pa nating palitan ang pangalan niya, may isang bagay kang hindi mababago. At yun ay ang nanay na si Janet. At ngayon, mahal niya na to. Bakit parang bigla kang bumabait kay Janet na yun, ha? Hindi ko to ginagawa para kay Janet. Ginagawa ko to para kay Lara. Dahil gusto kong sumaya ang anak natin. Ayokong umiiyak siya. Leandro, tuwing nakikita kong umiiyak si Lara, parang dinudurog ang puso ko. Dahil pakiramdam ko, hindi ko ginagawa ang lahat para mapasaya ang anak natin. Bessie. Leandro, gusto niyang makita si Janet. Ipagkakait mo ba yun sa anak natin? Kapag pumayag ako, bibisita tayo. Pero isang beses lang, hindi na dapat maulit.
Andrew, mukhang nakarami ka na. Maaga pa lang, kota ka na. Hindi pa alis yung Ronald. Gusto kong tamaan ng malakas para makatulog na lang ako. Hindi pwedeng dinadaan mo na ng lahat sa alak, Andrew. Eh, anong gusto mong gawin ko? Gusto kong puntahan si Ophelia. Gusto kong magmakaawa sa kanya para magkabalikan kami. Ikaw na humindi, Andrew. Ikaw na Ronald, kaya nga umiinom ako eh. Dahil itong pusong to, gusto kong kalimutan si Ophelia. Ang dami-dami kong pwedeng mahalin. Si Ophelia pa. Yun nga, ang dami mo nga pwedeng mahalin. Si Ophelia, binibigyan mo na lahat ng atensyon mo. Ngayon, ayan, ikaw, basag ka. Alam mo, Andrew, imbis na sinisira mo sarili mo sa alak, ba't di ka lang makipag-date uli? Ayoko. Hindi pa ako handa, Ronald. Pare, babae na nakit sa'yo. Babae rin na magpapagaling sa'yo. May kilala ako. Maganda, mabait. Gusto mo? Alam mo, Ronald, pagmumukain ko lang siyang tanga. Dahil naman ng isip at puso, si Ophelia pa rin. Walang mangyayari. Minsan mo na nakalimutan si Ophelia, Andrew. Kaya mo siyang makalimutan ulit. Ano, set up ka na yung date mo. Set up ko na yung date mo. Ako bahala. Hindi ka magsisisi dito. Bessie, ilalabas niyo daw si Lara para bisitahin si Janet. Bakit hindi niyo man lang ako sinabihan? Wala ka kasi dito kahapon kaya hindi ko na nabanggit sa'yo. Pero Bessie, dapat kasama pa rin ako kapag nag-audition kayo tungkol kay Lara. Ako pa rin naman yung nanay ng bata, di ba? Tsaka isa pa, pag tungkol na sa kapakanan niya, dapat talagang kasama ako. Ophelia, si Leandro kasi yung nagdesisyon. Siya kasi yung ama ni Lara. Ngayon, kung meron kang karapatan para magdesisyon para kay Lara, siguro naman, mas may karapatan si Leandro, di ba? Bessie, sandali nga. Ikaw, ano namang karapatan mo? Ako? Ako ang asawa ni Leandro. Hindi man kami okay ngayon, kasal pa rin naman kami. Which makes me the mother of Lara. So, ibig sabihin nun, I also get to decide for Lara. Hanggang ngayon, nag-aagawan pa rin talaga tayo sa isang manika? Ophelia, matagal na. Hindi ka pa ba sanay? Sasama ako bukas. Walang pumipigil sa'yo. Janet Perez, may bisita ka. Ayokong tumanggap ng bisita. Kapatid at nanay ko lang ang tatanggapin ko. Sige, sabihin ko sa anak mo, ayaw mo siya makita. Nandiyan ang anak ko! Teka, ilabas mo ako dito! Nandiyan si Lara! Ilabas mo ako! Kala ko ba ayaw mo makita anak mo? Siyempre gusto ko makita si Lara, no? Kaya ilabas mo ako ngayon din! Sino bang nanay ang ayaw makita ang anak, ha? Bilisan mo! Mami Janet? Lara, anak! Lara! Okay
Halika na, uwi na tayo. Bitawan mo ang anak ko, Ophelia! Ano ba? Bitawan mo siya! Ikaw ang bumitaw! Hanggang ngayon ba pinagkakait mo pa rin sa akin ng anak ko? Clara, halika na. Basta tayo Ano, dito. masaya na kayo, ha? Nasa inyo ang anak ko. Wala kayong puso. Hanggang sa huli, pinagkakait nga dapat sa akin. Janet, hindi ka pa pwedeng ina ni Lara. Tignan mo sarili mo. Ang dami mong ginawang mali. Umarap ka muna sa salamin. Pinakulong mo ako, Leandro. Wala akong ginagawang mali. Pero ako ang dinidiin mo. Pumunta kami dito dahil gusto kong makita ni Lara. At ngayong nagkita na kayo, siguro pwede na kami umalis. Tara, kumanda kayong lahat. Lalo ka na, Bessie. Hindi mo maangkin ang anak ko. Lara! Lara na! Lara! Lara! Huwag na siyang ilayin sa akin! Pumasok na! Langya kayo! Wala kayong puso! Pumasok ka na sinabi! Ophelia, hindi mo naman dapat biglang hinablot na lang si Lara kay Janet kanina. Leandro, anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko lang? At pagkatapos tuluyang malalaso ni Janet ang utak ng anak ko? Papaniwalain niya, bibigyan ng mga kung ano-anong rason para man lang sabihin sa bata na hindi naman dapat siya nakakulong? Leandro, yan ang pinaka-ayokong mangyari. Nakabisita na tayo kay Janet sa kulungan. Huwag na tayo mag-away-away, please. Basta ayoko na makita ang anak ko doon. Sana malinaw to sa inyong lahat. Nanay Ophelia, Daddy Leandro. Lara? Lara, bakit ka lumabas ng kwarto mo? Kanina ko pa po kasi naiisip si Mami Janet. Wala naman po talaga siyang kasalanan. Huwag niya na po siyang ikulong. Lara? Daddy Leandro, mabait po si Mami Janet. At ayoko po siyang makulong dahil nanay ko rin po siya. Kaya huwag niyo na po ipakulong ang nanay ko. Unfortunately, nagsampa ng bail si Janet at pinayagan siya ng court dahil accomplice nga lang naman siya at siya yung nanay ni Lara. Makakalaya si Janet? I'm really sorry, Leandro. Kumanda siya. Itong mukhang to magpapahirap sa kanya. Tigilan mo na yung paghahabol mo kay Lara. Dahil dyan kung kanino ko nagpapatulong. Dahil dyan, muntik nang mapahamak si Inay. Hindi ko gusto mabaril si Inay. Kaya wag mo kong sisihin. Laya ka na pala dyan. Pero hindi ka pa rin makakawala sa akin. Saan ka pupunta dyan? Hindi ka pa nagbabayad sa akin. Kaya akin ka lang. Ano, lalabang ka? Nakita mo sinampol ako yung nanay mo? Gusto mo sample lang ko tong kapatid mo ngayon? Sige, subukan mo sakpan ng kapatid ko. Makakatingin ka sa akin. Well, it's about time na nag-tighten ng security yan si Leandro. Gagawin namin ni Leandro ang lahat, Ma. Masigurado lang na lalayo lang si Janet kay Lara. Bisita ako ni Leandro. Pakisabi naman nandito ako sa labas nag-aantay. Hindi sapat ang kinuha mong security, Leandro. Walang wala to sa dami para si Presidente.